Dear Tita L, magandang gabi po sa inyo at sa mga nakikinig sa 105.9 True FM. College pa lang po ako ay Totoo ba to? Nabulunan ako bigla. Sabi niya, college pa lang po ako ay subaybayan ko na kayo sa FM radio. Baka naman lately lang siya nag-college. Lately lang siya nag-college. Oh. Nakakahawa kasi ang inyong tawa. Ay, ayun na nga. Nais ko lang po sanang ikwento ang nakaraan namin ng dati kong girlfriend na tatawagin ko na lang sa pangalang Isabel. Ako po si Norman, 32 years old at isang single dad. Matagal na pala siyang nag-college. Matagal na po pala siyang nag-college. So, huwag na nating bilangin. But anyways, balik tayo sa storya. Katulad ng malakas na ulan ang pagmamahal na inalay ko kay Isabel. Ngunit, ang pagmamahal na ibinuhos ko sa kanya ay unti-unting humupa dahil natukso po ako. Pilit kong itinago sa mahabang panahon na akala ko ay mapipigilan ko ang aking sarili, pero nadala ko at umibig muli sa kapwa ko, lalaki. At nalaman iyon ni Isabel. Kaya lumayo ang loob niya sa akin. Siya na sana, Tita L, ang aking magiging kabiyak, pero dahil sa mga nalaman niya, hiniwalayan niya ako. At kahit na kami ay mag-aapat na taon na. At nakikita siya ng lalaking sa tingin niya ay karapat-dapat siyang iharap sa altar. Pinagsisisihan ko na po ang lahat, pero nangyari na at hindi na maibabalik pa. Hindi pa rin nawala at hindi pa rin nawawala ang pag-ibig ko sa kanya kahit na nalalapit na ang kanilang pag-iisang dibdib ng kanyang fiancé. Sana ang araw na makakalimutan ko na siya at makahanap din ako, o sana darating ang araw na makakalimutan ko na siya at makahanap din ako ng babaeng makakatanggap kung ano ako. Sa aking liham, Tita L, sinabi ko kanina na ako po ay single dad. At anak namin, yun ni Isabel, Tita L. 3 taon pa lang ngayon ang aming anak at nasa pangangalaga ng kanyang lola, ang ina ni Isabel. Habang siya po ay lumalaki, hindi ko pa po alam kung paano ipapaliwanag ang aming sitwasyon. At ito po sana ang hihingian ko ng payo sa inyo. Sa kasalukuyan, bukas naman kami sa responsibilidad para sa aming anak, pero isinara na po niya ang lagusan para sa aming mga puso. Lubos na gumagalang, Norman. Norman! Okay, sa tanong mo, kung paano magiging mabuting magulang sa anak nyo ni Isabel, and kung paano mo ipapaliwanag ang sarili mo sa anak mo, siguro sa ngayon dahil bata pa siya, there's nothing to explain. Kasi hindi rin niya maiintindihan. Pero huwag kang magpanggap. Mas maganda yung makita niya, yung natural mo. Yung kung ano ka talaga. Kasi malay mo isang araw, you don't even have to explain to yourself. Huwag mong, kung ganyan ka, kung ganyan ang pagkatao mo, huwag mong hayaang husgahan ka ng ibang tao because you know yourself better. Hindi ba? So, wag mong isipin ang sinasabi ng iba tungkol sa pagkatao mo.
Pagdating dito kay Isabel na alam kong mahal na mahal mo pa, isipin mo na lang din na blessing yon na inayawan ka niya, hiniwalayan ka niya, kasi hindi niya tanggap ang pagkatao mo. Masakit, di ba? Masakit talaga na hindi niya tanggap ang pagkatao mo. Pero gugustuhin mo ba yon na napipilitan lang siya, magsasama kayo para sa anak mo? Minsan, kapag nagmamahal tayo ng isang tao, kasama din doon yung sa sobrang pagmamahal mo sa kanya, kailangan mo siyang palayain at makita sa piling ng iba. Buti nga, hindi pa kayo kasal eh. Di ang hirap, hindi ba? And for sure, maanal din ang kasal ninyo kung nagpakasal kayo kasi, yun nga, may issue on the preference, the gender preference. Pero, hindi hadlang ang pagkatao mo para maging mabuting magulang para sa anak mo. So, i-continue mo lang yon, ang pagiging mabuting magulang sa iyong anak. Okay, Norman? Sana kahit paano nakatulong.